goblins ay karaniwang mahina na mga nilalang, marahil sila talaga ay ang pinakamahina at isang grupo ng 6 na mandirigma ay nahihirapan labanan ang ilan sa mga ito. Hindi nila ito matamaan ng kanilang mga armas, lalo na ang kanilang mga spell at nagpapahiwatig na pwede silang makapatay, o sila mismo ang mapatay. Sa lugar ng Grimgar, ang mga goblin ang mga pinakamahina at doon ay huling nagising sina Haro at Ranta, kaya't namiss nila ang kanilang tungkulin sa almusal. Si Mogazo, Yumi at Shihoro ang naghahanda ng kanilang almusal habang minomonitor sila ni Monato, at nagsimula ang usapan nila tungkol sa kanilang nakaraang buhay subalit wala silang maalala at unti-unting nawawala ang kanilang mga layunin sa buhay. Ang huling bagay na naalala ni Haro ay ang paggising niya sa mundo ng Grimgar ilang linggo na ang nakakalipas, at sa paggising ay naririnig ni Haro ang maraming boses at sa paglabas niya ay nakikita niya ang mga mukha ng mga kasama sa grupo at ng ilang iba pa, na natagpuan nila ang kanilang sarili na nakikipag-usap kay Brittany, ang kakaibang pinuno ng Volunteer Soldier Squad sa Ortana. Binigyan sila ng pagpipilian na maging isang volunteer o papatayin. Si Renji ang isa sa mga ibang nagising sa Grimgar ay tinawag si Brittany na manyak at sa pagkagulat ng lahat, biglang tumalon si Brittany mula sa kanyang upuan at ito'y may hawak na kutsilyo na nakatutok kay Renji, upang ipakita na walang sino man ang tatawag sa kanya ng manyak na walang mga consequences. Ang pagiging mga sundalo para sa pagsasanay, nakakatanggap sila ng 10 pilak bawat isa bilang tulong sa kanilang kabuhayan hanggang sa makapag-ipon sila ng pera sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw, at pagbebenta ng anumang natagpuan nilang kagamitan mula rito. Ang partido ni Renji ay binubuo ng mga pinakamalalakas habang ang partido ni Haro ay binubuo ng mga natira. Nalaman ni Monato na kailangan nilang sumali sa mga guild o association kung nais nilang maging volunteer soldiers. Ang grupo ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga papel at bawat isa ay naghiwalay na para sa kanilang pagsasanay. Si Haro ay pumili na maging magnanakaw at pumunta sa guild ng mga magnanakaw. Agad siyang hinarap ng kanyang bagong guro, isang sexy ngunit malupit na teacher at ito'y ayon kay Haro. Matapos ang mga unang 7 araw ng pagsasanay, doon ay binigyan siya ng palayaw na, matandang pusa, at dahil sa kanyang mga mata na tila nakasara palagi, na para bang laging pagod na pinagtatawanan din ni Ranta. Sumali si Yumi sa guild ng mga mangangaso, sumali si Shihoro sa guild ng mga manggagamot, sumali si Ranta sa guild ng mga Dark Knight at sumali si Mogazo sa guild ng mga mandirigma, at sumali rin si Manato sa guild ng mga pari. Muling nagkakasama ang grupo at nagkukwento tungkol sa kanilang mga guro sa iba't ibang guild, habang sila ay nag-aayos para sa pag-scout sa kagubatan upang hanapin ang mga goblin. Bagamat hindi nila ito magawang lusubin lahat dahil sa 2 goblin lang ay labis na mahirap na para sa kanila. Isa na namang walang kabuluhan na paglalakbay, na nagiging sanhi ng 13 na araw na walang kahit isang pilak na kinita at di rin makatulog si Haro, nakikita niyang nagigising pa pala si Manato pagkatapos nitong bumalik mula sa pagsusuri ng impormasyon sa lokal na taverna. Nag-uusap sila ng ilang sandali sa ilalim ng pulang buwan, kung saan naalala ni Haro na hindi pula ang kulay ng buwan sa kanyang pinanggalingan. Kinabukasan, nag-scout ang grupo upang hanapin ang isang solong goblin na kanilang aatakihin, maswerte sila nang makita nila ito na nag-iisa malapit sa ilog. Nagplano si Haro na hintayin ang kanyang signal, ngunit sinira ni Ranta ang plano nila at ito'y tumakbo papunta sa ilog. Ginawa rin naman ni Haro at natagpuan ang sarili niya na mag-isa kaharap ang isang goblin. Habang nakikipaglaban para sa kanyang buhay, nag-reinforce rin ang iba at hinagisan si Haro ng isang kutsilyo sa balikat at nagtagumpay na masaksak ang leeg ng goblin matapos nitong tumalon sa kanya. Nagdiwang ang grupo, subalit masyado pa itong maaga at gumagalaw pa ang kamay ng goblin at gumalaw itong muli upang umatake. Sinugod ito ni Ranta at paulit-ulit na sinaksak. Nagulat ang lahat at ito ang unang pagkakataon na may isa sa kanila na nagkasangkot sa isang pagpatay. Ibinenta nila ang pilak at pangil ng itim na ngipin ng lobo na kanilang nalut mula sa goblin, at nag-take ng pahinga sa natitirang bahagi ng araw para mag-shopping. Naghanda para sa pagtulog ang mga lalaki matapos maligo, ngunit may ibang plano si Ranta at papasok siya sa banyo ng palihim upang makita ang katawan ng mga babae, kaso hindi naging sang-ayon ang iba. Humihingi ng paumanhin ang mga lalaki, lahat sila maliban kay Ranta,